Good morning, family and friends. Hope your day is fabulous and blessed. Samahan niyo kami ni Kylo sa aming biyahe. Papunta na kami ng bus stop ngayon. Pagkagising niya ng umaga, ipinrepare ko na siya. Of course, after ng feed niya. Wala pang traffic at hindi pa ganun kainit. At itong bus stop katabi lang ng mosque. 6 minutes away lang siya sa bahay na tinutuluyan namin. Wala pang crowd na nag-aabang. At ito naman yung bus stop station na paghihintayan namin sa pupuntahan namin. At ayan naman si Kylo, ang aking napaka-cute na baby. Hindi yan iyakin, basta nakadidi. Ahay, napaka-cute mo baby. After few minutes of waiting, dumating na yung bus. 4 lang kaming sakay. At ang magiging biyahe namin ay 27 minutes lang. Ang sarap magbiyahe ng ganitong oras. Walang traffic, walang mga sasakyang nagigit-gitan. Ma-appreciate mo yung dinadaanan. Saan nga ba kami pupunta? Hindi ko pa pala nabanggit. May susunduin kaming afam. Hindi pa siya nakakalabas at mukha namang hindi kami malalate. Darating kami ng airport at mauuna sa paglabas niya. 3 stop lang din naman kasi yung dadaanan ng bus. Ang ganda ng view sa umaga. Ang sarap palang magbiyahe na nakasakay sa bus. Kitang-kita mo yung dadaanan mo na napakaaliwalas at maganda. Ang bilis ng biyahe namin. After ng 2 stop, dinaanan na namin yung old airport. Malapit lang din yan sa bagong airport. Dadaanan nga lang namin yung office ng Gulf Air. Iikutan kasi yun ng bus. Kakaliwa lang ng direksyon yung bus, tapos didiretso na siya papuntang airport. Unang beses ko palang sasakay ng bus papunta sa airport. Pwede pala na kapag lalabas kami, hindi na kami magta-taxi. Nga pala dito sa biyahe namin, 2 na lang kaming pasaherong natitira. Bumaba na yung 2 pasahero dun sa unang bus stop na dinaanan ng bus. Puro back na lang yung kuha ko ng camera kasi nakakahiya kay ate. Tinitingnan kasi niya ako kapag yung camera ginagamit ko na nakaharap sa amin. Sinulit ko na yung pagbibideo ng daan para naman ma-appreciate nyo at makita nyo rin yung mga dadaanan namin. Dinaanan ng bus yung Muharraq Park. Ang ganda dyan. Lagi kaming pumupunta nung wala pa kaming anak. Masarap maglakad at mahaba ang ikutan. Tapos yung gitna ng park ay made to be gone. Yay! Eto na yung airport. Walang kahasel-hasel yung biyahe, diba? Para ka lang nag-tour. Hindi ko pala pakita kung paano ako nagbayad kanina. Papasok na tayo ng arrival. Nakalabas na daw si Afam. Nauna na siya sa amin sa labas. Ang bilis ng paglabas niya, mukhang excited siyang makita kami. Anyway, pababa naman na kami. Nauna nang bumaba si ate. Yan yung bus na sinakayan namin. Maganda at malinis at komportable yung biyahe kasi 4 lang kami sakay. Ayan na si Afam. Yes, si Daddy Marky nga. Siya nga at wala nang iba. Sinundo nga namin siya pagkatapos ng trabaho. Doon na nga daw din kami mag-breakfast. Ang ganda ng loob ng airport. First time ko, bago lang kasi ito. At yung last time na nagpunta ako sa airport, dun sa departure pa. Hindi na rin kami nakalibot noon kasi may oras lang yung dapat namin ipagstay sa loob. 15 minutes lang yata tapos kailangan mo nang mag-repark. Nadaanan namin tong McDonald's. Sabi ko kay Daddy Marky, dito na lang kami kumain. Siya na ang nag-order at hinintay na lang namin siya sa lamesa. Nauna na kami ni Kylo. Ayan nga, tulog na tulog. Oh. At ayan nga ako, yung kasama ni Kylo. Huwag niyo na akong hanapan ng kagandahan sapagkat ang aking kagandahan ay nakadepende lamang sa ilaw. Kapag masyadong maliwanag, hindi lumilitaw. Natapos naman agad i-prepare yung order namin. Ang in-order ko pala ay egg McMuffin. May kasamang coffee at hash brown. Si Daddy Mark naman ay chicken sandwich. Chicken wrap? Whatever. Basta narinig ko may chicken. May kasamang coffee yung in-order ko kasi naman hindi ako nakapag-hot drinks bago umalis. At hindi sila madamot sa cream dito. Binigyan agad ako ng 3 tsaka 3 sugar. Pineapple juice naman yung in-order na drinks ni Daddy. Pansinin niyo yung anak ko, never yan umiyak sa labas. Napakabait at lagi lang nagmamasid. Tapos kapag kakausapin mo, ngingiti-ngiti lang yan. Busog din naman kasi siya. Guys, may mga naupo na dun sa tapat namin na hindi namin dapat kuhanan kaya pinutol ko na yung video. Pagkatapos namin kumain, inikot lang namin at nilakad lang namin yung bagong airport. Hindi na rin kami nagtagal dahil naantok na rin si Daddy Marky. Alam niyo na, mahirap din talaga kapag laging panggabi yung duty. Paglabas ng airport, may bus lagi dyan na naghihintay. Napakadali at napaka-convenient nga rin umuwi galing sa airport. Ini-open na yung bus, ako nga yung unang pasaherong sasakay. Yung papunta, cash yung gamit ko. Ngayon naman, card na yung gamit ko galing kay Daddy Marky. Ganyan lang, itatapat mo lang yung card doon and then okay na. Yan yung bus card dito. Tapos pwede rin naman na magbayad ka ng cash. Bale, yung bayad dun sa isang trip ay 300 fils kapag cash. Tapos 275 fils naman kapag card. Kami lang yung sakay ng bus as in. May
kasama kami naghihintay kanina, kaso yung location na pupuntahan nila ay hindi yata ito yung bus na dapat nilang sakyan. May mga taxi na rin naman na available, tapos nakapark sila dun sa loob na parking. Ayan, palabas na kami ng airport. Yung daanan, ang linis at ang ganda. Ganun lang din yung ruta na dadaanan namin, bali 3 stop lang din. Tapos katapat lang ng bus stop na pinaghintayan namin ni Kylo kanina yung bababaan namin mamaya. Tapos pagkahatid sa amin ng bus na to, babalik lang din siya dun sa parehong ruta. Ang baby Kylo, tulog na tulog. Ganyan siya kapag biyahe, kahit na short trips. Mabait talaga siya at hindi iyakin. Nakakatuwa tong biyahe namin para naming nirentahan yung bus. Sana ganito din sa atin. Sa next stop pala ay may sumakay na ng mga pasahero. At si Daddy Marky, ayan, nakatulog na rin. Hilong-hilo na nga daw siya. Malapit at mabilis nga lang yung biyahe pero nakatulog siya. Alam niyo ba kung bakit namin siya sinundo ni Kylo? Nung isang araw kasi ay naaksidente siya. Naibangga niya yung sasakyan. Buti na lang walang nangyaring masama sa kanya. Nakatulog siya habang nagdadrive. Sa kagustuhan niya na makauwi agad, ayun yung nangyari sa kanya. Pagod na daw siya at antok na antok, nag-drive pa siya. Sira yung sasakyan, kaya ngayon nagbabash siya. Sinundo namin siya ngayon para suportahan siya. Masaya naman siya na nasundo namin siya. Awang-awa naman ako nung nakita ko yung pagod niya. Kumakain pa nga lang kami, sabi niya antok na siya. Nung nakita ko nga layla yung ulo niya sa bus, naiiyak talaga ako. Normal naman na reaksyon yun kasi natakot ako para sa amin ni Kylo. Iba't iba ang magiging reaksyon natin dito. May maaawa, maaantig at magagalit. Nagalit ako nung sinabi niya sa akin na nabangga siya. Yan yung naging initial na reaction ko. Natakot kasi ako, paano kung may nangyari sa kanya? Ang liit pa ng anak namin. Yan ang pumasok sa isip ko. Gusto kong sabihin sa kanya na alam na niya na inaantok siya pero nag-drive pa siya. Huli ko na naisip na ang unang lumabas sana sa bibig ko ay pagmamahal at pag-aalala. Na tinanong ko muna sana siya kung okay siya. Maling-mali ako. Porque ba nakita ko nakatayo at walang galos, i-ignore ko na yung nangyari. Nagalit pa ako. Ngayon, lalo ako nagigilty nang makita ko kung gaano siya kapagod afterward. Deserve ng padre de pamilyang katulad niya ang mapagmahal at mapag-unawang pamilya. Ngayon, mas lalo kong nakita at na-realize yung mga sakripisyong ginagawa niya. Yung pagod na sinasabi kung niya. Kung ganito ang asawa mo o tatay mo, yakapin mo. Hindi biro ang tinitiis nila makapag-provide lang para sa'yo. Salamat sa panonood.